Ang storyang ito ay pinamagatang Bembangan Lang, Bawal Ma-inlove by Clive. Simulan na natin ang kwento. Hi, I'm Clive, 25 years old, junior accountant sa isang startup sa Makati. Sa papel, mukhang maayos ang buhay ko. May trabaho, may direksyon, may routine. Pero kung tatanungin mo ako kung buo pa ba ako, hindi na. Galing ako sa 4 na taong relasyon. Siya ang first girlfriend ko. First ko sa lahat. Akala ko siya ng dulo ng libro ko. Pero isang araw, tinuldukan niya lang bigla ang lahat. Parang natapon lahat ng 4 na taong relasyon namin. Sobra-sobra ako nasaktan. Isang taon na ang nakalipas. Pero dala-dala ko pa rin ang bigat. At sa gitna ng pagdadalamhati ko, may bagong tanong na lumitaw. Sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Nagsimula sa isang simpleng sulyap sa kapwa lalaki. Sa mga physically fit, sa mga lalaking may dating. Noong una, itinatanggi ko eh. Sabi ko, pagod lang to, Clive. Wala lang yan. Tsaka, normal lang naman na humanga eh. Paghanga lang naman. Nalulungkot ka lang kaya kung ano-ano yung naiisip mo. Pero, hindi tumitigil yung curiosity ko. Hanggang isang gabi, dala ng pagod at sobrang kalituhan, nag-install ako ng dating app. Hindi para humanap ng pag-ibig, kung hindi para hanapin ang sarili ko. At doon ko nakilala si Victor. Nagtagpo kami sa tapat ng isang coffee shop sa Greenfield. Coffee, kwentuhan, tawanan, hanggang sa napunta kami sa isang motel sa Shaw. Doon ko naranasan ang unang tikim sa kapwa lalaki. Magaling si Victor. Yung tipong mapapapikit ka na lang sa sarap. Yung sarap ng bawat haplos at halik niya. Walang katulad. Akala ko nga, one-time thing lang yun eh. Pero, naulit at naulit at naulit pa. Nag-set kami ng rules. Bembang buddies. Yun lang. Wala nang iba. Exclusive pero walang commitment. Walang I love you. Walang selos. At ang pinaka-importante, bawal ma-fall. Parehas kaming busy sa career. Pareho kaming ayaw ng sakit sa ulo. Pareho kaming sarap ang gusto. Pero ang puso, hindi marunong sumunod sa kontrata eh. Kasi habang tumatagal, nagbabago ang ihip ng hangin. Ako na yung lagi nakaabang sa notification ng messenger ko. Ako na yung buwibilang ng oras para sa weekend. Nakikita ko na sa ibang side ni Victor. Yung pagiging caring niya, yung mga pangarap niya sa buhay, at yung bawat bembangan namin, hindi na lang pagnanasa. May kasama na ring hapdi ng pagmamahal. Isang gabi, matapos ang session namin, nakaupo ako sa kama habang pinapanood siyang mag-ayos ng sarili. Suot na niya yung polo niya. Inaayos ang buhok sa harap ng salamin. Napansin niyang nakatitig ako sa kanya. Lumingon siya at ngumiti. Oh, bakit ka ganyan tumingin? Baka matunaw ako niyan, Clive ah. Pinilit kong ngumiti. Kahit mabigat ang aking dibdib. Wala lang. Iniisip ko lang kung anong oras ka alis.
Sus! Baka naman na-fall ka na sa akin ha. Nako, Clive, bawal yan. Alam mo naman yung deal natin, di ba? Ulul mo. Kapal na mukha mo, no? No strings attached tayo, di ba? Bembang body lang to. Huwag kang ang feeling. Good. Buti naman at malinaw tayo. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. Isang halik na parang nagsasabing, hanggang dito lang tayo. Clive, mauna na ako ah. Alam mo naman na kailangan discreet lang eh. Ingat ka pag uwi ah. Ingat ka pag uwi. Ingat ka sa pag-alis. Kasi ako, hindi ko na alam kung paano pa mag-iingat sa pagkakahulog sa'yo. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa saradong pinto. Nakakainis. Bakit hindi ko masabi sa kanya yun? Pero, what if umamin ako? Matatapos ba kami kaagad? O baka naman, nag-aantay lang din siya na basagin ko yung rules namin. Sayang. Sayang yung mga tawanan natin. Nakakala ko may kahulugan. Sayang yung mga pag-aalaga mo na akala ko. Higit pa sa pagiging buddy. Sana hindi na lang tayo nag-set ng rules. Sana hindi na lang junior accountant yung naging trabaho ko eh. Sana naging magaling na artista na lang ako para sa susunod. Natatanungin mo ako kung na-fall na ba ako. Hindi lang ulul yung masasagot ko sa'yo. Kundi yung katotohanang mahal kita, Victor. Mahal kita. Higit pa sa bembangan natin. Pero, hanggang what if lang naman ako eh. Kasi sa mundong to, ikaw yung sigurado sa label natin. At ako naman yung tangang umaasa na sana magkamali ka rin na mahalin mo ako. Doon na bumigay ang luha ko. Umagulgul ako sa gitna ng 4 na sulok ng silid. Nasakse sa pandaliang saya pero permanenteng sakit. Doon ko naintindihan. Delikadong ganitong setup. Hindi dahil walang label. Kundi dahil nararamdaman na ako. Pero wala akong karapatan aminin. Kasi sa sandaling sabihin ko na mahal ko siya, talo na ako. At sa kwentong ito, hindi lang ako talo, kundi talong-talo na ako. Alright! Grabe, ang sakit naman nun. Siguro, ang hirap maging accountant na ang trabaho ayusin yung mga discrepancies pero pagdating sa sarili mong puso, hindi mo ma-reconcile yung nararamdaman mo sa realidad ng setup nyo eh. Kayo ba guys? Nakaranas na ba kayong ma-fall sa isang no strings attached na setup? I-comment nyo nga. Ikwento nyo sa baba guys. Tapos sabay-sabay tayo mag-move on. Alam ko, Clive, mahirap. Lalo na siya yung naging sandigan mo sa kalituhan mo. Pero hanggat hinahayaan mong maging bembang buddies kayo, sinasara mo yung pinto sa pagkakataong makahanap ka ng taong hindi matatakot na hawakan ng kamay mo sa harap ng maraming tao. Yes, may rules. Pero yung rules, ginawa nyo noong panahong pareho kayong naghahanap ng panandaliang aliw. Ngayon, nagbago na yung sitwasyon eh. At least para sa'yo, sa side mo, Clive. Hindi mo malalaman kung natatakot lang din ba siyang aminin ng totoo. O kung talagang hanggang doon lang siya kung hindi mo itataya ang lahat. Para sa peace of mind mo, Clive, mas mabuti na lang na malaman yung masakit na hindi niya, yung no niya, kaysa mabuhay ka sa nakakabaliw na baka sakali or what if. Kapag nalaman mo yung sagot niya, doon mo pa lamang malalaman kung dapat ka pa bang magstay
o kung oras na para ihinto yung ganong setup nyo. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course, please continue sending your stories sa email natin, that's mentomenstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.